po nabanggit natin by August, bago pa po mag-anihan. So, kailangan ba talaga hanggang 2028? Or Hindi po kami naniniwala na to 2028 kasi kagaya po ng nabanggit ng ating speaker kanina, Dr. Fermin Adriano, na siguro variable, no? Meron na pong ginawa sa ibang bansa nitong, kumbaga parang yung pagtaas at pagbaba or marami pa pong mga rekomendasyon kanina. Hopefully po na mapag-usapan pa natin ito in writing. Magbibigay po kami ng official position paper. Hindi pa po napipirma, di po ba? Ayun, Pirmahan na. hindi pa po natin alam. Talaga pong hindi po namin alam kung ano po yung situation. But we were already advised na meron na po nito. Kaya po sana kung ano pa po yung magagawa natin para po magkaroon ng dialogo o ng pag-uusap pa kung sakali naman po para hindi naman po agad-agad na talaga pong masasaktan. Ito pong mga kasamahan natin dito, Region 3 lang po yung dumating ng mga tinatawan, no? Hindi pa po ito yung ating magsasaka. At yung pong mga rice millers natin, hindi lang po Nueva Ecija, kundi pero meron pa rin po tayo sa Isabela, sa Bulacan, at sa iba pong parte pa ng ating bansa. So, kapag na-consolidate na po natin yung mga position papers that we could be able to give this to our President and to our Secretary, and at the same time sa ating pong speaker, nanyayahan din po natin sila na hopefully po makausap din po natin sila. Yung rice summit. Yes po, yun po yung aming panawagan na magkaroon po talaga ng malawakang rice summit ng buong bansa. Doon po sa kinatawan ng mga industriya ng magbibigas, magmula po sa whole value chain. Ito po ang binubuo ng mga seed growers, ng ating farmers, ng ating millers, ng traders, ng importers, ng consumer, ng retailers at consumer. Buong whole value chain po sa lahat po na maaapektuhan. Ano po kami, nasa 75 to 80 active rice mills, Nueva Ecija po. So lahat po yun aktibo nakakausap nyo? Yes, aktibo po lahat yun ng mga rice mills. Although wala pa bang nakasulat, pero user the same sentiment pa. Pare-parehas naman po yung sentimento dahil katatapos nga lang po ng anihan. Kaya nagulat din po kami dun sa pagbaba ng tariff kasi lahat po, kahit hindi lang kami rice mill, even the rice trader, even the rice retailer na may hawak po, yes, importers lalo na, dahil sila po ang na-encourage talaga na magpadala ng maraming bigas because of the El Nino. So talagang lahat po malulugi. Luzon, Visayas, and Mindanao. So, kayo po ba kung sakasakali, would you not venture into importation na lang? Pwede din. Kaya lang kasi sino pong susuporta sa mga farmers natin kapag po talagang nag-focus kami sa importation. So, kailangan ng suporta na magsasaka at kami yun dito sa Nueva Ecija. Pero mas mura ma'am kung sakali ang imported kasi sa local. Mataas din po ngayon ang world price. Kaya nga ho, lumalaban din naman ang local natin. Ganun po. Tsaka mas masarap po yung local natin. Support local. Support local. Sabi nyo nga farmers din kayo. Yeah. Yung message mo sa mga farmers natin. Sa ating pong mahal na farmers, kaisa niyo po kami, ang PRISM po at ang buong rice stakeholders po, sama-sama po tayo na manalangin at maging hopeful na ito po ay hindi po basta-basta lang po magaganap at kung sakali naman po magaganap ito ay mapapag-usapan po ng gusto ko ano po ba yung tamang solusyon at rekomendasyon mula po doon sa ating mga stakeholders. Maraming po salamat. Ang purpose natin ito, yung nakita natin na nagpahayag ang ating mga industriya ng pagsasaka at ng mga rice millers, ng other stakeholders, may makita natin ano nga po ba yung epekto nito. Nagkaroon din po na tayo ng mga rekomendasyon doon sa pagbaba ng taripa ng 15%. Marami po tayong narinig na pahayag ng ating mga resource speakers din. And we aim that we could be able to really use our voice para po maipahayag na mag-isip po muna bago po talaga magawa na to or maipatupad na to dahil po talagang maaapektuhan ang industriya ng bigas sa buong whole value chain.